Kumikislap ang libu-libong ilaw mula sa malalaking aranyang gawa sa purong kristal na nakasabit sa mataas na kisame ng Grand Ballroom ng The Imperial Hotel sa gitna ng Bonifacio Global City. Ang bawat piraso ng kristal ay tila nagniningning na parang mga bituin sa langit, sumasalamin sa karangyaan at yaman ng mga taong nagtitipon sa ibaba. Ito ang tinagulang kasal ng taon. Ang pag-iisang dibdib ng sikat na socialite na si Isabel at ang tinitinalang negosyante na si Franco. Ang buong paligid ay amoy mamahaling pabango, pinaghalong amoy ng imported na mga bulaklak mula pa sa Europa, at ang masangsang na amoy ng salapi na tila bumabalot sa bawat sulok ng silid. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga damit na nagkakahalaga ang higit pa sa kinikita ng isang karaniwang pamilyang Pilipino sa loob ng isang tal. Ang mga kababaihan ay nagpapaligsahan sa kintab ng kanilang mga diamante at mamahaling alahas, habang ang mga kalalakihan naman ay nagyayabang ng kanilang mga relong gawa sa Switzerland at mga sapatos na galing pa sa Italia. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng ingay ng tawanan, lagitik na mga baso ng tsampag at bulungan ng mga tsismoso mula sa matataas na lipunan, ay naroon si Miguel. Nakatayo siya sa gilid, suot ang isang itim na vest at puting long sleeves, ang uniforme ng mga waiter sa hotel na ito. Hawak niya ang isang pilak na tray na nagalaman ng mga baso ng mamahaling alak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang estatwa na hindi tinatabla ng ingay at gulo ng mundo. Walang sinuman sa mga bisita ang nagtapon ng kahit isang sulyap sa kanya, maliban na lamang kung kailangan nila ng inumin o kung may iuutos sila. Para sa kanila, siya ay isang anino lamang, isang kasangkapan na naroon upang pagsilbihan ang kanilang mga kapritsyo. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, sa likod ng simpleng uniforme at tahimik na anyo ni Miguel ay nakatago ang isang katotohanang yayanig sa buong bansa. Siya si Miguel Velasco, ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco Group, ang pinakamayamang korporasyon sa Pilipinas na nagmamay-ari ng mga bangko, airline, malls, at maging ang mismong hotel na kinalalagyan nila ngayon. Ang kanyang yaman ay hindi lamang basta bilyon, kundi trilyon. Isang antas ng kapangyarihan na kayang magpabagsak o magpaangat ng ekonomiya ng bansa sa isang kumbas lamang ng kanyang kamay. Subalit, sa gabing ito, pinili niyang maging isang hamak na waiter. Ito ay hindi dahil sa wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang makita ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid niya, lalo na ang babaeng minahal niya noon na si Isabel. Tinitigan ni Miguel si Isabel mula sa malayo. Nakasuot ito ng isang napakagandang wedding gown na dinisenyo ng isang sikat na international designer na ayon sa mga balibalita ay nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Napakaganda ni Isabel. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngunit sa likod ng mga ngiting ipinapakita nito sa mga kamera at sa mga bisita, nakikita ni Miguel ang isang pamilyar na lungkot, o marahil ay imahinasyon lamang niya yon. Si Isabel, ang babaeng naging mundo niya noong nagpapanggap pa lamang siyang isang simpleng empleyado. Iniwan siya nito dahil sa akalang wala siyang mararating sa buhay, dahil sa akalang hindi niya maibibigay ang marangyang buhay na pinapangarap nito. At ngayon, ikinakasal ito kay Franco, isang lalaking kilala sa pagiging mayabang, mapagmataas at tila laging uhaw sa atensyon. Si Franco ay nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono, ang mukha ay namumula na dahil sa alak at sa labis na pagmamalaki. Ang kanyang suot na tuksedo ay halatang pasadya at sa bawat galaw ng kanyang kamay ay kumikislap ang isang malaking gintong relo. Ang tawa ni Franco ay umaalingaw sa buong ballroom, isang tawa na puno ng panghahamak sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ang mga bisita ay nakikitawa na lamang, kahit na ang iba ay halatang naiirita sa kayabangan nito, dahil takot silang masagasaan ang impluwensya ni Franco sa negosyo. Uminga ng malalim si Miguel at inayos ang kanyang pagkakatayo. Kailangan niyang tiisin ang gabing ito.
Kailangan niyang tapusin ang palabas na ito bago niya ibagsak ang kanyang baraha. Habang naglalakad siya bitbit ang tray ng champagne upang mag-alok sa mga bisita sa may table, narinig niya ang boses ni Franco na muling nagsalita sa mikropono. Ipinagmamalaki nito ang regalo niya para kay Isabel. Ang sabi ni Franco sa harap ng lahat ay bumili siya ng isang mansyon sa Dasmariñas Village. Ang pinaka-eksklusibong subdivision sa bansa at binayaran daw niya ito ng cash. Nagpalakpakan ng mga tao. Umanga sa yaman na ipinapakita ng groom. Ngunit alam ni Miguel ang totoo. Alam niya ang bawat galaw ng pera sa bansang ito. Alam niyang ang kumpanya ni Franco ay baon sa utang at ang mansyon na ipinagmamalaki nito ay nakasangla sa bangko na pag-aari ng pamilya Velasco. Isang malaking kasinungalingan ng lahat ng karangyaan ni Franco, isang bula na malapit ng pumuto. Habang iniisip ito ni Miguel, hindi niya namalayan na napalapit na pala siya sa pwesto kung saan nakaupo ang bagong kasal. Napatingin si Franco sa gawin niya at biglang tumigil sa pagtawa. Nanlaki ang mga mata ng groom. Tila nakakita ng multo. Bago ito, napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Kinuha ni Franco ang mikropono at itinuro si Miguel. Ang lahat ng mata sa ballroom ay lumipat sa hamak na waiter. Tinawag siya ni Franco sa harap ng lahat. Ang sabi nito ay, tingnan niyo na naman kung sino ang naririto. Ang dating nobyo ng aking asawa na si Miguel. Ang buong akala ko ay namatay ka na sa gutom. Pero heto ka at nagsisilbi sa kasal ko bilang isang waiter. Ang mga bisita ay nagbulungan. Ang ilal ay nagtakip ng bibig upang itago ang kanilang tawa. Si Isabel ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa kanyang bukput. Tumingin siya kay Miguel na may halong awa at hiya. Ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya ipinagtanggol ang lalaking minsan niyang minahal. Nanatiling tahimik si Miguel. Ang kanyang mukha ay blangko. Lumapit si Franco sa kanya. Bitbit ang isang baso ng wine. Ang amoy ng alak ay sumisinaw mula sa hininga ni Franco habang inilalapit nito ang mukha kay Miguel. Sinabi nito na bagay kay Miguel ng trabahong iyon. Ang pagiging alitin. Ang pagiging hampasupa. Ang salitang iyon ay parang latigo nang humampas sa dignidad ni Miguel. Ngunit hindi siya kumibo. Sanay na siya sa mga panghuhusga. Ang hindi alam ni Franco, ang taong tinatawag niyang hampas lupa, ay kayang bili ng buong ang kanya nang hindi nababawasan ng ipon sa bangko. Itinuloy ni Franco ang pang-iinsulto. Kumuha ito ng 1,000 piso mula sa kanyang busa. Isang malutong na kulay aso na papel na iwinagayway niya sa mukha ni Miguel. Ang sabi ni Franco, dahil mabait siya ngayong gabi at masaya siya sa kanyang kasal, bibigyan niya ng limos si Miguel. Pero may kapalit. Itinuro ni Franco ang kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya. Ang sabi niya, medyo nadumihan ang sapatos niya habang naglalakad kanina. Kung lilinisin daw ito ni Miguel gamit ang panyo nito, ibibigay niya ang 1,000 piso bilang tip. 1,000 piso. Para sa isang waiter, malaking halaga na yon. Pero ang kapalit ay ang kanyang dangal sa harap ng daan-daang mayayaman at makapangyarihang tao sa Maynila. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Lahat ay naghihintay sa gagawin ni Miguel. Inaasahan nilang magagalit siya o tatakbo palabas dahil sa iya. Pero dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang tray na hawak niya sa isang mesa. Kinuha niya ang puting panyo mula sa kanyang bulsa. Lumuhod siya sa harap ni Franco. Ang mga bisita ay nagulat. Ang iba ay tumawa ng malakas. Tinuturo ang kawawang waiter na handang lumumod para sa pera. Si Isabel ay napapikit na lamang, hindi makatingin sa eksena. Abang nakaluhod, narinig ni Miguel ang halakak ni Franco sa ibabaw niya. Ramdam niya ang bigat ng tingin ng mga tao. Pero sa loob ng isip ni Miguel, hindi ito pagsuko. Ito ay pagtatala. Ang bawat tawa, bawat insulto, bawat segundong lumilipas na nakaluhod siya ay idinaragdag niya sa listahan ng sisingilin niya mamaya. Pinunasan niya ang sapatos ni Franco. Dahan-dahan. Pulido. Tila ba isa itong ritual ng pamamaalam sa dating buhay ni Franco. Nang matapos siya, tumayo siya ng tuwid
at tiningnan si Franco sa mata. Inabot ni Franco ang 1,000 piso at inihagis ito sa mukha ni Miguel. Ang papel na pera ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Nagpalakpakan ng mga kaibigan ni Franco. Sumisigaw ng papuri sa kasamaan ng ugali ng groom. Sinabi ni Franco na pulutin daw yon ni Miguel dahil baka yon na ang pinakamalaking halagang mahahawakan niya sa buong buhay niya. Yumuko si Miguel at pinulot ang pera. Hindi dahil kailangan niya ito, kundi dahil ito ang magiging ebidensya ng kababaan ng pagpuugali ni Franco. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Umarap muli si Franco sa mga bisita at nagpatuloy sa pagyayabang. Ikinuwento niya kung paano niya palalaguin pa ang kanyang negosyo, kung paano niya bibilhin ng mga kalabang kumpanya, at kung paano sila magbabakasyon ni Isabel sa Europa gamit ang private jet. Ang bawat salita ay punong-puno ng kasinungalingan. Ang private jet na tinutukoy niya ay nirentahan lamang at ang bayad doon ay tumalbong na check kaninang umaga lamang ayon sa report na natanggap ni Miguel sa kanyang AirPS kanina. Habang nagpapatuloy ang kasahan, bumalik si Miguel sa gilid. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyo sa ilalim ng tray, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado pa rin. Tiningnan niya ang kanyang relo, alas 8 na ng gabi. Ang stock market sa New York ay magbubukas na maya-maya, at kasabay nito ang pagbagsak ng imperyo ni Franco. Ang kanyang Chief Operations Officer na si Teresa ay parating na. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano. Ang pagpapahiya sa kanya ay lalo lamang nagpadali sa magiging desisyon ng publiko na pumanig sa kanya kapag lumabas na ang katotohanan. Ang mga taong tumatawa ngayon ay sila ring mga taong luluhod sa kanya mamaya upang humingi ng pabor. Tinitigan ni Miguel ang mga chandelier sa itaas. Ang liwanag nito ay tila nagbabadya ng isang bagyo. Ang bagyo ng Velasco. Ilang sandali na lang, at ang grand ballroom na ito ay magiging saksi hindi sa isang kasal, kundi sa isang pagbitay sa karera, at pangalan ng isang mapagkunwari. Narinig ni Miguel ang bulungan ng ilang waiter sa tabi niya. Naawa sila sa kanya. Sinasabi nila na huwag na lang intindihin ng mayayabang na tulad ni Franco. Ninitian lang sila ni Miguel, isang ngiting may halong misteryo. Kung alam lang nila na ang hotel na ito, ang sahod nila, at ang inabukasan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila ay nasa palad ng lalaking inaakala nilang kapwa nila ate. Muling nagsalita si Franco, tinatawag ang atensyon ng lahat para sa isang toast. Itinaas nito ang kanyang baso, para sa tagumpay, sabi ni Franco, para sa yaman na walang katapusan, para sa pagiging nasa tuktok ng mundo. Ang lahat ay nagtaas ng baso at sumagot ng cheers. Si Miguel ay hindi gumalaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pinto sa likuran ng ballroom. Alam niyang nasa likod ng pintong iyon ang katapusan ni Franco. Ang paghihintay ay tapos na, ang tunay na palabas ay magsisimula na. Sa isip-isip ni Miguel, ninanamnan niya ang huling sandali ng pagiging waiter. Dahil pagkatapos ng gabing ito, ang pangalang Miguel Velasco ay muling mangingibabaw, at ang mga taong tumapak sa kanya ay matututong walik sa lupa na nilalakaran niya. Ang hangin sa loob ng ballroom ay tila lumanig. Ang mga kandila sa mga mesa ay gumalaw kahit walang hangin. Ito na ang simula, ang paghihiganti ng isang hampas lupa na nagmamay-ari ng mundo. Ang 1,000 piso na nasa bulsa ni Miguel ay tila umiinit, nagpapaalala sa kanya ng utang na kailangang bayaran ni Franco, hindi sa pera, kundi sa dugo at luha ng pagsisisi. Huminga muli ng malalim si Miguel, inayos ang kanyang bawki, at inihanda ang sarili sa pagbabago. Ang ihip ng hangin, ang pag-ibig na inalay niya kay Isabel ay matagal nang namatay, kasabay ng pagtalikod nito sa kanya, noong panahong wala pa siyang maipakita. Ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng hustisya. Ang negosyo ay negosyo, at sa negosyo ng buhay, si Miguel Velasco ay hindi kailanman nalulugi. Ang bawat segundong lumilipas ay tila mabagal. Ang musika ng orkestra ay nagpatuloy. Isang masayang tugtugin na sumasalungat sa maitim na balak na namumuo sa sulok ng silid. Si Franco ay hinalikan si Isabel sa pisngi, at kitang-kita ni Miguel ang pilit na ngiti ng babae. Marahil ay nararamdaman din nito ang parating na unos
O marahil ay iniisip nito kung tama ba ang desisyon niyang pakasalan ng lalaking ito. Huli na ang lahat. Para sa pagsisisi, ang kontrata ay napirmahan na. Hindi sa papel ng kasal, kundi sa tadhana ng kanilang pagbagsak. Si Miguel ay nanatiling nakatayo, naghihintay, nagmamasid, tulad ng isang agila na handang dumagit sa kanyang biktima. Ang gabing ito ay hindi malilimutan ng sinuman sa big. Ito ang gabi kung saan ang isang waiter ay magiging hari at ang isang hari ay magiging tulubi. Nabalot ng isang sagradong katahimikan ng buong Grand Ballroom ng The Imperial Hotel habang ang pari ay naghahanda na upang bigkasin ang mga huling basbas para sa seremonya ng kasal. Ang bawat panauhin ay nakatuon ang pansin sa altar kung saan nakatayo si Franco at si Isabel. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihit at ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ubong ng air conditioning system na pilit nilalabanan ang init ng tensyon sa loob ng silid. Hawak ni Franco ang kamay ni Isabel nang mahigpit, tila ba isang tropyo na ayaw niyang makawala, habang ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang tumutulo sa kabila ng lamig ng venue. Ang mga magulang ni Franco ay nakaupo sa unang hanay. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagsasanib ng dalawang pangalan na magpapatibay sa kanilang imperyo sa negosyo. Sa kabilang banda, ang mga magulang ni Isabel ay tila nakahinana ng maluwag. Iniisip na ang kasal na ito ang sasagip sa kanilang pamilya mula sa nakaambang pagkabangkarot na pilit nilang itinatago sa publiko. Ang pari, isang matandang lalaki na may suot na gindong stula, ay tumikhim bago nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Humihini ng sagot mula sa dalawang taong nasa kanyang hapan. Tinanong niya si Isabel kung tinatanggap ba nito si Franco bilang kanyang legal na asawa. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang sa kamatayan. Ang lahat ay naghinday. 1 segundo, 2 segundo. Tila may pag-alinlangan sa mga mata ni Isabel. Ang kanyang tingin ay panandaliang lumipad sa direksyon kung saan nakatayo si Miguel kanina. Sa gilid ng silid kung saan ang mga waiter ay nagkukumpulan. Hinahanap ng kanyang puso ang isang pamilyar na mukha, isang senyales na baka sakaling tigilan siya nito. Ngunit wala siyang nakita kundi ang mga ayno. Humina ng malalim si Isabel, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bigat ng kanyang kasuotan at sa bigat ng desisyong kanyang gagawin. Ibinalik niya ang tingin kay Franco, na ngayon ay nakaniti sa kanya, ang isang ngiting puno ng pagmamay-ari. Sasagot na sana si Isabel ng oo, ang mga salitang magtatali sa kanya habang buhay sa isang lalaking hindi naman niya tunay na minahal. Nang biglang magbago ang lahat, isang malakas na kalabog ang gumulat sa mahigit 500 bisita sa loob ng ballroom. Ang malalaki at mabibigat na pinto sa main entrance na gawa sa solidong kahoy na nara at pinalamot yan ng mga gintong ukit ay marahas na bumukas ng sabay. Ang tunog ay parang kulog na bumasag sa solemnidad ng seremonya. Ang mga ulo ng lahat ng naroon ay sabay-sabay na lumingon sa likuran. Ang mga bodyguard na nakatayo sa may pintuan ay natulak paatras dahil sa pwersa ng pagbukas. Mula sa liwanag ng haway sa labas, isang figura ang mabilis na pumasok. Hindi ito bisita. Hindi ito nakasuot ng gown o tuxedo. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng itim at puting uniforme. Ang tipikal nakasuotan ng mga housekeeping staff o katulong sa hotel. Ang kanyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang salamin ay nakatagilid at ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba dahil sa matinding paghinal. Siya ay si Teresa. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at urgency. Ngunit sa kabila ng kanyang hitsura, may determinasyon sa kanyang mga hakbang na hindi matitinag ng sinuman. Ang mga bisita ay nagsimulang magbuluman. Ang huni ng mga tsismis ay parang mga bubuyog na biglang nagising. Ang mga matatandang donya
ay nagtakip ng kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga abaniko. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri. Para sa kanila, ang presensya ng isang katulong sa gitna ng isang royal wedding ay isang malaking insulto, isang mantsa sa perpektong larawan ng kanilang eksklusibong mundo. Ang mga security guard, na medyo nahuli sa reaksyon dahil sa gulat, ay agad na kumilos upang harangin siya. Dalawang malalaking lalaki na nakasuot ng barong ang humarang sa daanan ni Teresa. Ang kanilang mga kamay ay nakaunat upang pigilan ang babae. Ngunit si Teresa ay hindi nagpapigil. Sa isang kilos na tila ba sanay, nasanay siya sa pakikipagbuno sa oras. Mabilis siyang umiwas sa kaliwa. Nilagpasan ang unang guard at sumuot sa ilalim ng braso ng pangalawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Sa loob ng malawak na silid na yon, hindi kay Franco, hindi kay Isabel, kundi sa lalaking nakatayo sa gilid, hawak ang carry ng champagne. Dire-diretso ang takbo ni Teresa sa gitna ng aisle. Nilalagpasan ang mga hanay ng mga upuan na pinalamutian ng mga imported na puting rosas. Ang tunog ng kanyang murang sapatos na goma ay umaalingaw sa marmol na sahig. Isang matay na kaibahan sa mga mamahaling leather shorts at heels ng mga bisita. Habang siya ay tumatakbo, naririnig niya ang mga masasamang komento ng mga tao sa paligid. May nagsabing napakabastos daw ng mga empleyado ng hotel na ito. May nagsabing dapat ay sibakin agad ang babaeng iyon. Ngunit bingi si Teresa sa lahat ng ito. Ang tanging nasa isip niya ay ang misyon niya. Kailangan niyang maabot si Miguel. Kailangan niyang maiparating ang balita bago manghuli ang lahat. Ang bawat segundo ay katumbas ng bilyon-bilyong piso. Sa wakas, narating niya ang kinaroroonan ni Miguel. Ang tagapagmana ng Velasco Group ay nakatayo pa rin doon, kalmado. Tila ba hinihintay talaga ang pagdating ni Teresa. Ang tray ng champagne sa kanyang kamay ay hindi man lang gumalaw kahit na nagkakagulo na ang paligid. Nang makalapit si Teresa, hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa mga formalidad. Agad niyang hinablot ang braso ni Miguel. Ang kanyang mga kuko ay halos bumaon sa tila ng uniforme nito dahil sa higpit ng kanyang hawak. Ang tray ng champagne ay muntik nang tumaob. Ngunit mabilis itong naibalanse ni Miguel bago tuluyang ibigay sa isang gulat na waiter sa kanyang tabi. Ang mukha ni Teresa ay puno ng panik at adrenaline. Umarap siya kay Miguel at sa harap ng daan-daang bisita, sumigaw siya ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw na naririnig ng lahat. Ang sabi niya ay, "Sir Miguel, tama na ang pagpapanggap dahil kailangan na kayo sa boardroom ngayon din." Ang salitang boardroom ay umalinaw sa silid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang naintindihan ng mga makikitid na utak ng mga taong naroon. Para sa kanila, ang nakikita lang nila ay isang katulong na humahatak sa isang waiter. Ang reaksyon ng mga tao ay halo-halong gulat at pagkut. Sa kanilang mga mata, ang eksenang ito ay parang isang soap opera na napapanood nila sa telebisyon tuwing hapon. Ang tingin nila kay Miguel at Teresa ay dalawang hamak na empleyado na gumagawa ng eksena sa pinakamahalagang event ang taon. Si Franco, na kanina pa naiinis dahil nawalot ang kanyang kasal, ay biglang humalakak ng malakas. Ang kanyang tawa ay puno ng pang-uuyam. Umaalinaw sa mikroponong hawak pa rin niya. Bumaba siya mula sa altar. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at puno ng yabang. Habang papalapit sa kinaroroonan ni Miguel at Teresa, ang mga bisita ay tumahimik upang pakinggan ang sasabihin ng groom. Tiningnan ni Franco si Miguel mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay tiningnan si Teresa na nakakapit pa rin sa braso ni Miguel. Umiling-iling si Franco, tila ba naawa sa kawalan ng klas ng dalawa. Nagsalita si Franco sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng sarkaso. Sinabi niya na kaya pala nagmamadali ang katulong na ito ay dahil hindi na makapaghihinday na makita ang kanyang kasintahan. Tinanong niya ang mga bisita kung nakikita ba nila ang nangyayari. Ang sabi ni Franco ay mukhang may nagtatanan sa kanyang kasal. Ang waiter at ang katulong. Isang perpektong tambalan para sa mga taong walang marating sa buhay. Nagtawanan ng mga bisita.
Ang tawanan ay mapanakit, matalas, at puno ng panghuhusga. Ang ilan ay pumalakpak pa, tila ba nanonood ng isang comedy show. Si Isabel naman ay nakatayo pa rin sa altar, nalilito. Kilala niya si Miguel. Alam niyang hindi ito ang tipo ng tao na papatol sa ganoong klaseng iskandalo, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit naroon ang babaeng iyon at kung bakit tinatawag nitong Sir si Miguel. Subalit, bago pa man makapag-isip ng malalim si Isabel, muling nagsalita si Franco, mas malakas at mas mapang-api ngayon. Lumapit si Franco ng husto kay Miguel. Ang distansya ng kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang. Naamoy ni Miguel ang mamahaling alak na ininom ni Franco at nakita niya ang pamumula ng mga mata nito. Itinuro ni Franco ang pinto palabas ng ballroom. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit at sa labis na kasiyahan. Naipahiya ang dating karibal. Sinigawan niya si Miguel. Ang sabi niya ay sigilayas na kayo. Bagay na bagay kayong dalawa dahil pareho kayong alipin. Sinabi pa niya na huwag na silang babalik sa hotel na ito dahil sisiguraduhin niyang blacklisted na sila sa lahat ng establishmento sa buong Maynila. Ang salitang alipin ay tumatak sa isipan ng bawat taong nakarinig. Ito ay isang salitang bihira nang gamitin sa modernong panahon. Ngunit sa bibig ni Franco, ito ay naging sandata upang ipamukha ang agwat ng kanilang estado sa buhay. Ang mga magulang ni Franco ay tumatango-tango sumasang-ayon sa ginawa ng kanilang anak. Para sa kanila, ang mga tulad ni Miguel at Teresa ay mga insekto na dapat puksain bago pa makasira ng magandang tanamin. Ang mga security guard ay nagsimula na ring lumapit, handang kalagkarin palabas ang dalawa kung kinakailangan. Ang sitwasyon ay naging masikip. Si Teresa ay nanginginig sa galit, gusto niyang sumagot. Gusto niyang itampal sa mukha ni Franco ang katotohanan na ang babaeng tinatawag nitong katulong ay may hawak na mamula sa Harvard at ang lalaking tinatawag nitong alipin ay kayang bilhin ang buhay ni Franco ng 100 beses. Ngunit naramdaman niya ang kamay ni Miguel na pumatong sa kanyang kamay na nakahawak sa braso nito. Isang mainit at kalmadong hawak. Tumingin si Teresa kay Miguel at nakita niya ang bahagyang pag-iling nito. Huwag muna. Hindi pa tapos ang palabas, nanatiling tahimik si Miguel sa gitna ng sigawan at tawanan. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng hiya o takot. Sa halip, may isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga lali. Isang ngiti na hindi napansin ni Franco dahil sa sobrang pagkalasing nito sa sariling kapangyarihan. Dahan-dahang inalis ni Miguel ang kamay ni Teresa sa kanyang braso, ngunit hindi upang itulak ito palayo, kundi upang ayusin ang kanyang sarili. Inubad niya ang kanyang itim na bulky na simbolo ng kanyang pagiging waiter. Ibinulsan niya ito ng dahan-dahan. Pagkatapos, tinanggal niya ang unang butones ng kanyang uniforme. Tila ba naghahanda sa isang mainit na laban. Ang kilos niyang ito ay nagpatigil sandali sa tawanan ng ilan. May kakaiba sa aura ni Miguel. Nawala ang pagiging sunod-sunuran. Nawala ang yuko ng balikat ng isang taong sanay tumanggap ng utos. Ang pumalit ay ang tindig ng isang hari na nagbabalik sa kanyang trono. Tiningnan ni Miguel si Franco ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay malamig, matalim, at tumatagos hanggang sa kaluluwa. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kilabot si Franco. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang kinabahan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi mukhang waiter. Hindi mukhang hampas lupa. Para itong isang leon na matagal na natutulog at ngayon ay nagising na. Ngunit dahil sa dami ng tao at sa kanyang pride, pinalis ni Franco ang kaba. Muli siyang sumigaw. Tinatanong kung bakit hindi pa umaalis ang dalawa. Sinabi niya na baka gusto pa ni Miguel ng ₱1,000 para pamasahe sa jeep. Nagtawanan ulit ang mga sipsin na kaibigan ni Franco. Sa pagkakataong ito, si Teresa na ang humakbang paharap. Hindi na siya makakapayag na atpihin pa ang kanyang boss. Inayos niya ang kanyang salamin at tumayo ng tuwid, ginagaya ang postura na ginagamit niya sa mga boardroom meetings kasama ang mga international investors. Ang kanyang boses ay nagbago
Mula sa pagiging hinal at panit, ito ay naging matatag, formal, at puno ng awtoridad. Tiningnan niya si Franco nang may halong awa at pandidiri. Sinabi niya kay Franco na mag-ingat sa mga salitang binibitawan nito. Sinabi niya na ang tinatawag nitong alipin ay ang taong may hawak ng kapalaran ng kumpanya nito. Natigilan si Franco. Kumunot ang kanyang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang katulong ay nagsasalita ng English ng may perfect accent at gumagamit ng mga terminolohiya sa negosyo. Bago pa makasagot si Franco, muling nagsalita si Teresa. Sinabi niya na tapos na ang oras ng paglalaro. Sinabi niya na ang Velasco Group ay hindi naghihintay para sa sinuman, kahit pa sa isang kasal na puno ng mga huwad na tao. Ang pagbanggit sa pangalang Velasco Group ay nagdulot ng bulungan sa mga mayayamang bisita. Alam ng lahat kung ano ang Velasco Group. Ito ang pinakamalaking conglomerate sa bansa. Walang sinuman ang hindi nakakakilala sa pamilyang Velasco. Sila ang nagmamay-ari ng halos kalahati ng bibig. Ang mga bisita ay nagtaka kung bakit binabanggit ng isang katulong ang pangalan ng kumpanyang iyon. May koneksyon ba sila? O sadyang baliw lang ang babaeng ito? Si Miguel ay humakbang palapit kay Teresa. Tumingin siya sa paligid, sa mga chandelier na kumitislap, sa mga pader na nababalutan ng seda, at sa mga taong nakatingin sa kanya ng may panghuhusga. Ito na ang huling beses na makikita nila siya bilang isang waiter. Sa susunod na mga minuto, makikita nila ang tunay na Miguel. Kinuha ni Miguel ang isang remote control mula sa bulsa ni Teresa. Isa itong maliit na itim na diris na may tatak ng logo ng Velasco Group. Walang nakapansin kung paano ito napunta sa kanya, pero hawak na niya ito ngayon. Itinaas niya ang remote at itinutok sa malaking projector screen na nasa likuran ng stage, kung saan kanina ay ipinapakita ang mga sweet photos sina Franco at Isabel. Pinindot ni Miguel ang isang pulang button. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Nagsigawan ang ilang babae sa gulat. Ang tanging liwanag na lamang ay nagmumula sa malaking screen sa stage na biglang nabuhay. Ang dating segasyaw ng mga litrato ay napalitan ng isang live feed mula sa Philippine Stock Exchange at New York Stock Exchange. Ang mga numero at graph ay mabilis na gumagalaw, kulay pula at burly. Ang mga negosyante sa loob ng silid ay agad na naunawaan kung ano ang nakikita nila. Ito ay ang real-time status ng mga stock market. At sa gitna ng screen, may isang kumpanya na naka-highlight sa kulay pula. Ang pangalan ng kumpanya ay Franco Corp. Ang graph nito ay bumulusok pababa ng diretsyo. Isang vertical line na nagpapahiwatig ng total collapse. Ang halaga ng stock ay naging zero sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katahimikan sa ballroom ay mas malalim pa kaysa kanina. Ang mga bisita ay napanganga. Ang mga kaibigan ni Franco na may investment sa kumpanya nito ay nagsimulang magpanik. Kinuha nila ang kanilang mga cellphone upang tawagan ang kanilang mga broker. Si Franco ay napatingin sa screen. Ang kanyang mukha ay namuti. Ang baso ng min na hawak niya ay nabitawan niya at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ay parang hudyat ng pagtatapos ng kanyang karangyaan. Ang pulang likido ay kumalat sa kanyang sapatos na gawa sa balat ng buhaya. Ang parehong sapatos na pinalinis niya kay Miguel kanina. Hindi makapaniwala si Franco sa kanyang nakikita. Paano nangyari ito? Kaninang umaga lang ay maayos ang lahat. Tumingin siya kay Miguel. At sa pagkakataong ito, nakita niya ang demonyo sa mga mata nito. Hindi demonyo, kundi isang Diyos na nagpaparusa sa mga makasalanan. Nagsarita si Miguel sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Teresa. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit kumaalingaw sa buong silid kahit wala siyang mikropono. Sinabi niya na 5 segundo. 5 segundo lang ang kailangan para mawala ang lahat ng ipinagmamalaki ni Franco. Tumingin siya kay Franco at sinabing ang kumpanya nito ay binili na ng Velasco Group sa halagang piso. Mas mababa pa sa ibinigay ni Franco sa kanya kanina. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo. Ang iba ay tumatayo na gustong umalis dahil ayaw nilang madamay sa pagbagsak ni Franco. Si Isabel ay napaupo sa sahig.
Ang kanyang gown ay kumalat sa paligid niya. Tumingin siya kay Miguel nang may luha sa mga mata. Unti-unting napagtatanto ang katotohanan. Ang lalaking iniwan niya, ang lalaking tinawag niyang walang pangarap, ay siya palang may hawak ng mundo. Si Teresa ay humakbang muli at inilabas ang kanyang id. Isinuot niya ito sa kanyang liig. Nakasulat doon, Teresa Magbanwa, Chief Operations Officer, Velasco Group. Umarap siya sa mga tao at sinabing hindi siya katulong. Siya ang kanang kamay ni Miguel Velasco at ang uniforme. Bahagi lang ito ng dislis upang makapasok ng walang nakapapansin sa security ni Franco. Sinabi ni Teresa na ang lahat ng asset ni Franco, ang mansyon, ang mga kotse, at pati ang kasal na ito, ay hindi na pag-aari ni Franco. Ang lahat ay pag-aari na ng Velasco Group dahil sa mga utang na hindi binayaran ni Franco. Ang bangko na pinagkakautangan ni Franco ay isa sa mga subsidiary ng pamilya Velasco. Sa madaling salita, si Franco ay nag-party gamit ang pera ni Miguel. Si Franco ay nanginginig sa galit at takot. Sumigaw siya. Tila tawag ang mga guard. Sinabi niyang palabasin ang mga manlolokong ito. Pero walang gumalaw na guard. Ang head of security ng hotel ay lumapit kay Miguel at yumuko. Sinabi nito na good evening, Sir Miguel. Pasensya na po sa abala. Ang lahat ng security personnel ay nasa ilalim nila ng inyong utos. Nanlaki ang mga mata ni Franco. Pati ang mga empleyado ng hotel ay alam na ang totoo. Ibig sabihin, kanina pa siya pinaglalaroan. Ang buong gabing ito ay isang malaking bitag. Si Miguel ay dahan-dahang naglakad paakyat ng stage. Ang mga tao ay humahawi sa kanyang dinadaanan. Tila ba siya si Moises na humahawi sa dagat? Wala nang tumatawa. Wala nang nangungutya. Ang nakikita na lang nila ay takot at paghanga. Pag-akit ni Miguel sa stage, kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ni Franco. Tinapik niya ang balikat ni Franco, tulad ng pagtapik ng isang amo sa kanyang empleyado. Sinabi ni Miguel sa mikropono na tapos na ang palabas. Sinabi niya na ang kasal ay kanselado. At sinabi niya sa mga bisita na kung ayaw nilang madamay sa kaso ng fraud at embezzlement na isasamba laban kay Franco, mas mabuti pang umalis na sila ngayon din. Parang mga daga na tumatakas sa lumulubog na barko, ang mga bisita ay naguunahan sa paglabas. Ang mga donya ay nakalimutan na ang kanilang puwis. Ang mga negosyante ay tumatakbo habang kausap ang kanilang mga abogado sa telepono. Naiwan sa loob ng ballroom ay sina Franco, Isabel, ang kanilang mga pamilya, at si Miguel at Teresa. Si Franco ay napaluhod sa sahig, tila nawalan na ng lakas ang kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Miguel at nagmakaawa. Sinabi niyang baka pwedeng pag-usapan ito. Sinabi niyang magkaibigan naman sila dati. Tumawa ng mahina si Miguel. Kinuha niya ang 1,000 piso mula sa kanyang bulsa, ang parehong pera na ibinigay ni Franco kanina. Inihagis niya ito sa mukha ni Franco. Sinabi niya na yan ang tulong niya. Gamitin daw ni Franco yan para sa abogado. Tumingin si Miguel kay Isabel. Umiiyak si Isabel at takmang lalapit kay Miguel, ngunit tinalikuran siya nito. Wala nang dapat sabihin. Ang nakaraan ay nakaraan na, at sa kasalukuyan, si Miguel Velasco ay hindi na ang lalaking naghahabol sa pag-ibig. Siya na ang lalaking hinahabol ng mundo. Senyasan ni Miguel si Teresa. Oras na para umalis. May meeting pa sila, at habang naglalakad sila palabas ng grand ballroom, iniwan nila si Franco na umiiyak sa gitna ng nasilang pangarap at si Isabel, na puno ng pagsisisi. Ang tindo ng ballroom ay muling bumukas, at sa labas, naghihintay ang isang hukbo ng mga reporter at pulis na handang tapusin ang natitirang dignidad ni Franco. Si Miguel ay hindi na lumingon pabalik. Ang kanyang mga hakbang ay magaan. Ang bigat ng pagpapanggap ay wala na. Siya na muli si Miguel Velasco at ang gabi ay kanya. Ang mga ilaw ng ay tila mas maliwanag paglabas nila ng hotel. Sumasaludo sa tunay na hari ng syudad. Ang hangin ay malamig.
At ang amoy ng tagumpay ay mas matamis kaysa sa anumang champagne. Ito ang simula ng bagong kabanata at ang mundo ay maghihintay sa susunod niyang galaw. Sa loob ng 5 segundo, tila uminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng Grand Ballroom ng hotel. Ang mapang-uyam na tawanan na kanina ay umaalingaw sa bawat sulok ng silid ay biglang naputol, parang isang radyo na biglang tinanggalan ng saksakan. Ang hangin ay bumigat at ang temperatura sa loob ng air-condition na silid ay tila ba biglang bumagsak ng ilang antas, nagdudulot ng kakaibang kilabot sa mga balat ng bawat taong naroon. Ang mga ngiti sa labi ng mga bisita ay unting nagyelo, napalitan ng pagtataka at hindi maipaliwanag na kaba. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Teresa. Ang babaeng kanina lamang ay tinatawanan nila bilang isang hamak na katulong na nagwawala. Ngunit ngayon ay may kakaibang aura na bumabarot sa kanya. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Wala na ang bakas ng takot o pagkalito sa kanyang mukha. Ang kanyang postura ay biglang tumuwid. Isang tindig na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan na karaniwang nakikita lamang sa mga veteranong lider ng mga higanting korporasyon. Dahan-dahan, tila ba sinasadya upang lalong diinan ang bawat sandali. Inangat ni Teresa ang kanyang kanang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa frame ng kanyang salamin. Inaayos ito ng bahagya upang mas lalong maging malinaw ang kanyang paningin. Ang simpleng galaw na ito ay puno ng awtoridad. Tila ba siya ang guro na handang magbigay ng leksyon sa isang klase ng mga pasaway na estudyante. Pagkatapos ay ibinaban niya ang kanyang kamay at mula sa bulsa ng kanyang apron, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Ito ay isang itim na remote control, makinis at high-tech, na may nag-iisang pindutan na umiilaw ng kulay asul sa gitna. Walang sinabi si Teresa. Hindi niya kailangang magsalita. Ang kanyang mga kilos ay sapat na upang patahimikin ang sinumang nagbabalak pang magbiro sa isang mabilis at tiyak na pagdiin ng kanyang hinlalaki. Pinindot niya ang remote. Isang mababa at maugong na tunog ang narinig mula sa kisame sa itaas ng stage. Ang lahat ay napatingala. Mula sa nakatagong kompartimento sa itaas, dahan-dahang bumaba ang isang higanting projector screen. Ito ay mas malaki at mas malinaw kaysa sa screen na ginamit kanina para sa mga wedding photos ni Franco at Isabel. Ang telon ay bumaba ng may glasya. Tinatakpan ang backdrop ng mga bulaklak at palamuti sa stage. Habang bumababa ito, ang mga ilaw sa buong ballroom ay automatikong dumilim. Iniwan lamang ang spotlight na nakatutok sa gitna ng stage at ang liwanag na magmumula sa screen. Ang kadiliman ay nagdulot ng mas lalong tensyon. Ang mga tibok ng puso ng mga tao ay bumilis. Ano ang nangyayari? Ano ang ipapakita? Ito ba ay bahagi ng sorpresa ni Franco? Ngunit nang tumingin sila kay Franco, nakita nilang maging siya ay nagulat at nakanganga habang nakatingin sa bumababang screen. Biglang nabuhay ang screen. Ang liwanag nito ay nakakasilaw sa dilim. Hindi ito nagpakita ng litrato o video ng mag-asawa. Sa halip, ang bumulaga sa kanila ay isang komplikadong interface ng data. Ito ay isang live feed mula sa Philippine Stock Exchange at mga international market. Ang mga numero, graph, at chart ay mabilis na gumagalaw, kumukurap-kurap sa bilis ng kidlat. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay mukhang magulo. Ngunit para sa mga negosyante at elitista na nasa loob ng silid, ito ay isang pamilya na tanawin. Ito ang lengguwahe ng pera. Ito ang pulso ng kanilang mundo. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sa gitna ng screen, may isang malaking graph na nangingibabaw sa lahat. Nakasulat sa itaas nito sa malalaking titik, Franco Conglomerate. Ang graph ay nagpapakita ng takbo ng stock ng kumpanya ni Franco sa nakalipas na 24 oras. Sa simula ng graph, ang linya ay nasa mataas na posisyon, kulay berdel at matatag. Ngunit habang gumagalaw ang timilang patungo sa kasalukuyang oras, ang linya ay biglang nagbago ng kulay. Mula sa masiglang berde, ito ay naging kulay dugo na pula.
At hindi lang ito basta bumaba. Ito ay bumulusok. Isang tumid na linya pababa. Tila ba nahulog mula sa pinakamataas na gusali sa Makati at bumagsak sa semento nang walang anumang sumalo. Ang mga numero sa gilid ay mabilis na nagbawas. Mula sa bilyon-bilyong piso, naging milyon, naging libo, hanggang sa umabot sa isang nakakabinging numero na nagpatigil sa paghina ng lahat. Zero. Zero. Wala. Bukya. Ang kumbanyang ipinagmamalaki ni Franco. Ang pinagkukunan ng kanyang yabang at kapangyarihan. Ang dahilan kung bakit siya tinitingala ng mga tao sa silid na ito ay naging abo sa loob lamang ng ilang sandali. Ang halaga ng bawat share ay naging mas mababa pa sa halaga ng papel na pinaglimbagan nito. Ang katahimikan sa silid ay nabasa ng mga singhap at bulungan. Ang mga investors na naroon na may pera sa kumpanya ni Franco ay nagsimulang maglabat ng kanilang mga telepono. Naninginig ang mga kamay habang sinusubukang tawagan ng kanilang mga broker at bangkero. Umaasa na mali ang nakikita nila sa screen. Ngunit ang teknolohiya ay hindi nagsisinungaling. Live, ang April 10, ang pagbagsak. Sa ibaba ng graph, may isang bagong text na lumabas, kumukurat sa kulay ginto. Acquisition complete. At sa ilalim nito, ang pangalan ng bagong may-ari ng lahat ng asset, ari-arian, at natitirang halaga ng Franco Conglomerate. Ang pangalan ay nakasulat sa elegante at makapangyarihang font, Velasco Group. Ang pangalang iyon ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Velasco Group, ang pinakamayamang pamilya sa Pilipinas, ang mga hari ng industriya, ang mga taong hindi mo nakikita sa mga magasin dahil sila ang nagmamay-ari ng magasin. Sila ang mga taong hindi nag-a-attend ng mga party. Dahil sila ang may-ari ng mga hotel kung saan ginaganap ang mga party. Ang kapangyarihan ng Velasco Group ay hindi lang basta pera. Ito ay impluwensya na kayang magpatakbo o magpabagsak ng ekonomiya ng bansa. At ngayon, ang pangalang iyon ay nakadikit sa bangkay ng kumpanya ni Franco. Sa gitna ng kaguluhan ng isipan ng mga tao, umakbang paharap si Teresa. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay malinaw at matigas. Umarap siya kay Franco, na ngayon ay namumutla na at tila hihimatayin anumang oras. Tiningnan siya ni Teresa ng diretsyo sa mata. Ang tingin na puno ng profesionalismo, ngunit may halong lamig na kayang magpahilo ng imbierno. Hindi ako katulong, ang mariing sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi na matinis o nagmamakahawa. Ito ay buo, malinaw, at puno ng dikta. Gumamit siya ng tono na sana'y magbigay ng utos sa libu-libong empleyado. Ako si Teresa Magbanua, ang Chief Operations Officer ng Velasco Group. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng panibagong alon ng gulat. Si Teresa Magbanua, ang Iron Lady ng business world. Marami sa mga naroon ang nakarinig na ng pangalan niya, nabasa sa mga business journals. Ngunit walang nakakilala sa kanya dahil palagi siyang low profile. At ngayon, ang babaeng ito na tinawag nilang katulong, na pinagtawanan nila dahil sa suot na uniforme, ay isa pala sa pinakamakapangyarihang babae sa Asya. Ang mga donya na kanina ay nandidiris sa kanya, ay biglang napahawak sa kanilang mga perlas, hiyang-hiya sa kanilang inasal. Ngunit hindi pa tapos si Teresa. Itinuro niya ang lalaking katabi niya, ang lalaking nakasuot ng uniforme ng waiter. Ang lalaking tinawag ni Franco na alipin at hampas lupa. Ang lalaking binigyan ng 1,000 piso para maglinis ng sapatos. Tumingin ang lahat kay Miguel. Sa pagkakataong ito, iba na ang tingin nila. Hindi na waiter ang nakikita nila, kundi isang misteryo na unti-unting nabubunyad. At ang lalaking hinahamak mo, patuloy ni Teresa. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya para marinig ng lahat hanggang sa dulo ng ballroom. Siya si Miguel Velasco, ang nag-iisang tagapagmana ng Velasco Empire, ang may-ari ng hotel na ito na tinatapakan ninyo ngayon, at ang may-ari ng kumpanyang binili namin kani-kanina lang sa halagang piso. Miguel Velasco, ang pangalan ay umalingaw-maw sa hangin. Si Isabel ay napaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Miguel,
Ang ex-boyfriend niya na akala niya ay walang pangarap. Ang lalaking iniwan niya para sa mas mayaman. Siya ay isang Velasco. Ang katotohanan ay parang sangpa na dumapo sa mukha ni Isabel ng paulit-ulit. Ang lahat ng alaala nila ay bumalik, ang pagiging simple ni Miguel, ang hindi nito pagpapabili ng mga mamahaling gamit, ang pagsakay nila sa jeep. Hindi pala dahil sa wala siyang pera, kundi dahil hindi niya kailangang magpakitang tao. Siya ang may-ari ng lahat at hindi niya kailangang ipagsigawan ito. Si Franco ay napaatras. Hindi. Imposible. Ang bulong niya, ang kanyang boses, ay nanginginig. Waiter lang siya. Waiter lang. Dahan-dahang gumalaw si Miguel. Ang bawat kilos niya ay kalkulado at puno ng grasya. Wala na ang yukon ng balikat ng isang server. Ang kanyang dindig ay naging matikas, parang isang hari na naghahanda sa kanyang koronasyon. Inangat niya ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg. Hinawakan niya ang itim na bauti na suot niya, ang simbolo ng kanyang paglilingkod sa gabing iyon. Sa isang mabilis na galaw, tinanggal niya ito at hinayaan na lamang na mahulog sa sahig. Hindi niya ito pinulot. Para itong basura na hindi na niya kailangan. Sumunod, binuksan niya ang mga buton sa kanyang waiter vest, isa-isa. Ang tunog ng pagtanggal ng butones ay parang hudyat ng pagbabago ng panahon. Nang matanggal ang vest, hinubad niya ito at marahas na inihagis sa paanan ni Franco. Ang vest ay lumapag sa makintab na sapatos ni Franco. Tinatakpan ng mancha ng may na natapon kanina. Ngayon, nakatayo si Miguel na suot lamang ang isang puting dress shirt. Ang tela nito ay halatang mamahalin, gawa sa finest Algerian cotton na humuhumas sa kanyang matipunong katawan. Itinaas niya ang kanyang kaliwang manggas. Dahan-dahan, tila ba may nais siyang ipakita. At doon, sa kanyang puso, ay kumislap ang isang bagay na halos bumulag sa mga nakatingin. Ito ay isang relo. Ngunit hindi ito basta relo. Ito ay isang Patek Philippe Grandmaster Chain, isa sa pinakamahal at pinakakomplikadong relo sa mundo. Ang casing nito ay gawa sa purong 18.0 piso weighted gold at ang mukha nito ay pinalamot yan ng mga pambihilang detalye na gawa ng mga pinakamahusay na artisano sa Switzerland. Ang mga diamante na nakapalibot dito ay kumikislap sa ilalim ng spotlight. Bawat isa ay may kalidad na hindi matatawaran. 50 milyong piso, ang bulong ng isang mahilig sa relo na nasa front row. Ang bulong na iyon ay mabilis na kumalat. 50 milyong piso, isang relo na nagkakahalaga ng higit pa sa buong buhay na ipon ng karamihan sa mga tao sa silid. Higit pa sa halaga ng mga sasakyan ni Franco, higit pa sa halaga ng kasal na ito. Ang relo na ito ay hindi lang palamuti. Ito ay simbolo ng kapangyarihan na hindi nasusuka. Itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Ipinapakita ang oras. Tingnan mo ang oras, Franco, ang sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at mayaman sa bariton na timbre. Wala na ang pagpapakumaba. Ito ang boses ng isang CEO. Alas 8 na, tapos na ang oras mo sa tuktok, ang oras mo sa pang-aapi, at ang oras mo sa mundong ito bilang isang mayaman. Tapos na, natahimik ang buong ballroom. Ang katahimikan ay napakabigat na maaari mong marinig ang pagbagsak ng isang karayom. Walang humihinga, walang gumagalaw. Ang lahat ay nakapako ang tingin kay Miguel Velasco, ang waiter na naging hari sa loob ng 5 segundo. Ang mga mata ni Franco ay nakatuon sa relo, tila ba hinihigop nito ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Franco ang pagguho ng kanyang mundo. Ang lupa na tinatapakan niya ay tila nawala, ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang kanyang kinabukasan. Lahat ay nasa kamay na ngayon ng lalaking pinagtawanan niya. Lumakad si Miguel palapit kay Franco. Bawat hakbang ay may bigat. Ang mga tao sa paligid ay kusa at mabilis na humawi, nagbibigay ng daan. Takot silang madikit man lang sa kanya. Takot na baka ang galit ng isang Velasco ay madamay sa kanila. Uminto si Miguel sa harap mismo ni Franco.
Mas matangkad siya ngayon tingnan, mas malaki, mas nakakatakot. Tiningnan niya si Franco mula ulo hanggang paa, gaya ng ginawa ni Franco sa kanya kanina, ngunit sa halip na pang-uuyam, ang makikita sa mata ni Miguel ay awa. Awa para sa isang taong ang halaga ay nakabase lang sa pera. At ngayong wala na ang pera, ay naging wala na rin kwenta. Sabi mo kanina, panimula ni Miguel, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Franco, na bagay kami ni Teresa dahil pareho kaming alipin. Tumawa ng mahina si Miguel, isang tawang walang saya. Tama ka sa isang bagay, Franco. Kami ay mga alipin. Alipin ng responsibilidad. Alipin ng pagpapalago ng ekonomiya. Alipin ng pagbibigay ng trabaho sa libu-libong Pilipino. Pero ikaw ay alipin ng iyong kayabangan. At ngayon, pinalaya na kita. Lumingon si Miguel sa mga bisita. Ang kanyang tingin ay tumagos sa bawat isa sa kanila. Ang hotel na ito ay pagkaari ko. Ang pagkain na kinakain ninyo, ang alak na iniinom ninyo, ay galing sa bulsa ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa security na nasa gilid. Agad na tumalima ang security head, tumakbo palarit, at yumuko ng malalim sa harap ni Miguel. Sir Miguel, bati ng security head. Ang kanyang boses ay puno ng respeto at takot. Ano po ang utos ninyo? Palabasin ang mga hindi imbitado, utos ni Miguel, at simulan mo sa groom. Isang kolektibong singhap ang narinig sa buong silid. Palabasin ang groom sa sarili niyang kasal. Ito ang pinakamalupit na parusa at kahihiyan, ngunit walang naglakas loob na tumutol. Ang mga security guard na kanina ay nakasunod kay Franco, ay biglang lumipat ng panig. Pinalibutan nila si Franco, hinawakan sa magkabilang braso. Nagpumiglas si Franco, sumisigaw. Nagmumura. Itawan niyo ako. Ako ang boss niyo. Ako si Franco. Hindi niyo ba ako kilala? Sigaw ni Franco. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Tumingin si Miguel sa kanya ng huling beses. Kilala ka namin, Franco. Ikaw ang dating may-ari ng Franco Conglomerate. Ngayon, isa ka nalang trespasser sa hotel ko. Habang kinakalagkad ng mga guard si Franco, palabas, ang kanyang mga magulang ay nagtangkang lumapit para tumulong. Ngunit hinarang sila ni Teresa. Inabot ni Teresa sa kanila ang isang folder. Ito ang mga dokumento ng foreclosure ng inyong bahay sa Dasmariñas Village at ang pagsansan sa inyong mga sasakyan. Malamig na sabi ni Teresa. Mayroon kayong 24 oras para lisanin ang property ng Velasco Group. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng persa ng batas. Napaluhod ang ina ni Franco. Umahagod. Ang ama naman nito ay napahawak sa dibdib. Tila aatakihin sa puso, ngunit walang tumulong sa kanila. Ang mga kaibigan nila, ang mga kumpare at kumare na kasama nila sa mga party ay nagsita likod. Ayaw madamay sa pagbagsak ng pamilya. Ito ang realidad ng kanilang mundo. Kapag nasa itaas ka, marami kang kaibigan. Kapag bumagsak ka, mag-isa ka na lang. Naiwan si Isabel sa gitna ng stage. Nakasuot ng kanyang mamahaling wedding gown na ngayon ay tila napakabigat na pasanin. Ang kanyang makiop ay sira na dahil sa pag-iyak. Tumingin siya kay Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Miguel. Tawag niya. Ang boses ay basag. Miguel. Maniwala ka. Napilitan lang mako. Mahal pa rin kita. Umarap si Miguel kay Isabel. Inasahan ang mga tao. Nalalambot ang puso ni Miguel. Nababalikan niya ang kanyang dating nobya, ngayong napatunayan na niya ang kanyang sarili. Ngunit si Miguel Velasco ay hindi tanga. Alam niya ang pagkakaiba ng pag-ibig sa interes. Tinitigan niya si Isabel. At sa mga mata nito, wala siyang nakitang pagmamahal. Ang nakita lang niya ay ang takot na mawala ng yaman at ang pagnanais na kumapit sa bagong kapangyarihan. Isabel. Banggit ni Miguel sa pangalan nito, parang isang pamilyar na kanta na ayaw na niyang pakinggan. Ang babaeng minahal ko ay namatay na noong araw na pinili mong ipagpalit ang dignidad mo para sa pera. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay isang estranghero. Tumalikod si Miguel
at naglakad palayo. Si Teresa ay sumunod sa kanya, bitbit ang folder at ang remote. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, ang mga tao ay kusang nagbibigay daan, yumuyuko bilang tanda ng paggalang sa tunay na hari ng gabi. Ang mga ilaw ng chandelier ay tila mas kuminang para sa kanila. Sir Miguel, bulong ni Teresa habang naglalakad sila sa red carpet. Handa na po ang helicopter sa rooftop. Ang board meeting ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Salamat. Teresa, sagot ni Miguel, hindi lumilingon sa likuran kung saan naroon ang kaguluhan na iniwan niya. Tara na. Marami pa tayong bibihing kumpanya bukas. Paglabas nila ng pinto ng ballroom, sinalubong sila ng malamig na hangin ng aircon ng hallway. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamainit na yakap ng tagumpay. Ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon. Ang pagbabalat kayo, ang pagtitiis sa mga pang-aalipusta, ay tuluyan ng nawala. Siya ay malaya na. Siya ay si Miguel Velasco at ang gabi ay kanya sa loob ng ballroom. Naiwan ng mga bisita sa katahimikan habang ang screen sa stage ay patuloy na nagpapakita ng pangalan ng Velasco Group, isang higanting anino na lumulunok sa lahat ng nasa ilalim nito. Ang kasal ay naging isang burol. Burol ng kayabangan ni Franco at ng mga pangarap ni Isabel. At sa labas, sa ilalim ng kumukutitap na mga ilaw ng skiline, ang helicopter ni Miguel ay pumailalang sa himpapawid. Iniwan ang mga taong lupa habang siya ay umaakyat pabalik sa langit kung saan siya nararapat. Ang bawat pag-ikot ng ilisin ng helicopter ay tila nagsasabing, "Huwag mong hamakin ang tahimik." Dahil sa loob ng katahimikan nagtatago ang tunay na sigwa. Habang nasa himpapawid, tumanaw si Miguel sa bintana. Nakita niya ang kaliitan ng hotel mula sa itaas, ang mga sasakyan na parang mga laruan, at ang mga ilaw ng syudad na parang mga alitaptap. Sa tabi niya, si Teresa ay abala na ulit sa kanyang tablet. Nag-aayos ng mga susunod na schedule. Teresa, tawag ni Miguel. Po, sir. Sagot ni Teresa nang hindi tumitingin. Yung 1,000 piso na tip ni Franco kanina, sabi ni Miguel habang kinakapa ang bolsa ng kanyang pantalon. Inilabas niya ang lukot na pera. Idagdag mo ito sa charity fund natin para sa mga empleyado ng hotel. Sabihin mo, galing sa isang taong natuto ng leksyon ngayong gabi. Napangiti si Teresa ng bahagya. Masusunod po, sir. Ang helicopter ay lumipad patungo sa pinakamataas na tower sa ang Velasco Tower, kung saan naghihintay ang tunay na trono ni Miguel. Sa ibaba, ang gulo sa hotel ay nagsisimula palang kumalat sa social media. Ang mga video ng pagbagsak ni Franco at ang paglantad ni Miguel ay nag-viral na. Ang buong Pilipinas ay malalaman na ang kwento ng waiter na bilyonaryo. Ngunit para kay Miguel, isa lang itong ordinaryong Martes ng gabi. Ang palabas ay tapos na. Oras na para magtrabaho. Ang mundo ng negosyo ay walang awa at kailangan niyang siguraduhin na ang Velasco Group ay mananatili sa tuktok. Malayo sa mga tulad ni Franco na ang tanging alam ay magwaldas na hindi kanila. Samantala sa loob ng hotel room na dapat sana ay honeymoon suit ni na Franco at Isabel. Ang mga gamit ni Franco ay inilalabas na ng mga staff. Ang bawat maleta, bawat sapatos, bawat piraso ng damit ay itinatambak sa hallway. Wala ng respeto. Wala ng ingat. Utos ni Sir Miguel. Sa lobby, nagkakagulo ang mga reporter. Nakaabang sila sa paglabas ni Franco. Ang mga flash ng kamera ay handa ng kumuhang muli, hindi para sa kasal, kundi para sa mugshot ng isang bumagsak na negosyante. Ang hustisya, sa wakas, ay dumating na rin, at ito ay dumating na nakasuot ng uniforme ng waiter at may suot na relo na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ang kwento ni Miguel Velasco ay magiging alamat sa mga susunod na henerasyon. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ingay na nalilikha mo, kundi sa kapangyarihan na kaya mong ipamalas kapag kailangan mo na. At sa gabing iyon, sa gitna ng ang leon ay umungmal, at ang buong gubat ay natahimik.
Umakbang palapit si Miguel sa gitna ng entablado at kinuha ang mikropono na nabitawan ni Franco sa sobrang gulat. Ang tunog ng feedback ay pumalingaw saglit bago naging malinaw ang bawat salita ni Miguel na tila ba ang bawat pantig ay isang hatol. Nang hukom sa isang nasasakdal na kriminal, tiningnan niya si Franco na nanginginig ang mga tuhod at ang pawis ay tumutulo na mula sa noon nito na parang grito na nasira. Ang makiyop ni Franco ay nagsisimula ng humulas at ang kanyang itsura ay malayo na sa aroganting lalaki na nagyabang kanina tungkol sa yaman at kapangyarihan. Miguel ay mumiti ng mapait, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata dahil ang mga mata niya ay nananatiling malamig at walang emosyon. Parang dadat bago ang isang malakas na bagyo. Franco, tinawag ni Miguel ang pangalan ng lalaki na parang isang guro na nagdidisiplina sa isang pasaway na estudyante. Ipinagmamalaki mo kanina ang mansyon na regalo mo kay Isabel sa Dasmariñas Village. Hindi ba ipinangalandakan mo sa lahat ng narito na binili mo iyon ng cash at walang utang? Pero alam mo ba kung ano ang nakasulat sa titulo ng lupang iyon? Ang buong ballroom ay natahimik muli, naghihintay sa susunod na pasabog ni Miguel. Kahit ang mga waiter na nagliligpit ng mga basag na baso ay huminto sa kanilang ginagawa upang makinig. Ang mansyon na iyon ay hindi sa iyo, Franco. Ang totoo niyan, ang titulo ay nakasangla ng buo sa Delasico Universal Bank, ang bangko na pagmamay-ari ng pamilya ko. 5 buwan ka nang hindi nagbabayad ng amortization. At sa katunayan, kaninang umaga lang ay nilagdaan ko na ang foreclosure order. Kaya sa sandaling ito, habang nakatayo tayo dito, ang mga tauhan ng bangko kasama ang sheriff ay naglalagay na ng mga paskil sa gitnang bahay na iyon na nagsasabing foreclosed property, do not enter. Napasinghap ang mga bisita. Ang Dasmariñas Village ay isa sa mga pinakamayamang subdivision sa bansa at ang mawawalan ng bahay doon dahil sa foreclosure ay isang napakalaking kahihiyan sa alta sosyedad na mudla. Lalo si Franco na parang nawala ng dugo ang kanyang mukha. Hindi totoo yan, sigaw niya, kahit halata sa boses niya ang takot at kawalan ng kasiguraduhan. Binayaran ko yun, may pera ako, marami akong pera. Tumawa ng mahina si Teresa na nasa gilid ni Miguel. Hawak ang isang tablet kung saan nakalista ang lahat ng transaksyon ni Franco. Sir Franco, ang pera na sinasabi mo ay galing sa mga investors na niloko mo gamit ang Ponzi scheme. Ang mga mamahaling sasakyan na ipinarada mo sa harap ng hotel, ang Kalari at ang Lamborghini ay hindi rin sa iyo. Mga leased vehicles lang ang mga iyon mula sa isang kumpanya na pagmamay-ari rin ng Velasco Group. At dahil tapos na ang kontrata at wala kang pambayad, hinihila na ng mga towing truck ang mga sasakyan mo ngayon mismo sa valet parking sa ibaba. Parang sinaksak si Franco ng sunod-sunod na balita. Ang kanyang mundo na itinayo sa pundasyon ng kasinungalingan ay gumuguna sa kanyang harapan. Ang kanyang pagkatao na nakabase sa material na bagay ay unti-unting nauubos hanggang sa wala ng matira, kundi isang takot na bata na nanghuli sa kanyang kalokohan. Biglang bumukas ang malalaking pinto sa likuran ng ballroom at pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking naka-uniforme. Hindi sila mga security guard ng hotel kundi mga operatiba ng National Bureau of Investigation o National Bureau of Investigation kasama ang ilang pulis mula sa Taguig Police District. Ang mga bisita ay nagpanik at kanya-kanyang tabi habang naglalakad ang mga autoridad patungo sa entablado. Ang mga flash ng kamera ng mga photographer na kanina ay kumukuha ng litrato ng masayang kasal ay ngayon ay kumukuha na ng litrato ng isang krimen na nagaganap ni Sir Franco Cortes kanong mang namumuno sa grupo ng National Bureau of Investigation. Habang ipinapakita ang isang piraso ng papel na may selyo ng korte, mayroon kaming warrant of para sa laban sa iyo para sa kasong syndicated sa falsification of public documents at money laundering. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado, pero sa dami ng ebidensya na isinumit ng Velasco Group sa Piskalya, mukhang mahihirapan kang makahanap ng abogado na tatanggap sa kaso mo nang walang bayad. Agad na nilapitan ng mga ahente si Franco
at pinusasan ang kanyang mga kamay. Sa likod ang tunog ng bakal na nag-lock sa kanyang pulso ay hudyat ng katapusan ng kanyang kalayaan. Nagpupumigla si Franco, sumisigaw ng kung ano-ano. Bitawan niyo ako, hindi niyo ba ako kilala? Ako, si Franco Cortez. Mayaman ako, marami akong koneksyon. Tatawagan ko ang senador na ninong ko, pero walang nakinig sa kanya. Ang mga ninong at ninang na mga politiko na nasa ballroom ay mabilis na umiwas ang tingin at nagkunwaring abala sa kanilang mga telepono. Ayaw nilang madamay sa iskandalo ni Franco, lalo na ngayong kalaban nito ang pamilya Velasco na mas makapangyarihan sa kanila. Habang hinihila ng mga pulis si Franco, palabas bumaling ang atensyon ni Miguel kay Isabel na nakatayo pa rin sa gitna ng stage, nanginginig at umiiyak. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng saya at tagumpay ay ngayon ay puno ng takot at desperasyon. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng lipunan ay naging abo. Sa loob lamang ng ilang minuto, tiningnan ni Isabel si Miguel at sa mga mata nito ay nakita niya ang huling pag-asa. Lumapit siya kay Miguel at lumuhod sa paanan nito. Yakap ang mga binti ni Miguel na parang isang batang nagmamakaawa. Hindi niya ininda ang dumi sa sahig na dumikit sa kanyang mamahaling wedding gown. Miguel, parang awa mo, natulungan mo ako. Umagugol si Isabel. Ang kanyang luha ay pumapatak sa makintab na sapatos ni Miguel. Hindi ko alam ang mga ginagawa ni Franco. Maniwala ka sa akin. Biktima lang din ako, niloko niya ako. Akala ko mayaman siya, akala ko mabibigyan niya ako ang magandang buhay. Napilitan lang akong pakasalan siya. Dahil sa pressure ng pamilya ko. Miguel, mahal pa rin kita, ikaw lang ang minahal ko, alam mo yan, di ba? Pwede naman tayong magsimula ulit, diba? Tayo pa rin naman ang para sa isa't isa. Tiningnan ni Miguel si Isabel mula sa itaas. Ang babaeng minahal niya ng buong puso. Noong kolehiyo ang babaeng pinag-ipunan niya ng pang-date sa mga simpleng restaurant. Ang babaeng inakala niyang kasama niya sa pagtanda. Ngunit naalala rin niya ang araw na iniwan siya nito. Ang mga masasakit na salita na binitiwan ni Isabel na siya ay walang pangarap, na siya ay hamak na waiter lang, na hindi siya kayang buhayin nito. Tumigas ang ekspresyon ni Miguel. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap ni Isabel sa kanyang binti at humakbang paatras. Tumayo ka diyan, Isabel, sabi ni Miguel sa malamig na boses. Huwag mong dumisan ang sarili mo sa pagmamakaawa. Hindi bagay sa isang sosyalite ang lumuluhod. Tumingala si Isabel, umaasa na may awa pa sa puso ni Miguel. Pero ang nakita lang niya ay parer. Naniwala ako sa iyo noon, Isabel, noong sinabi mong mahal mo ako. Kahit wala akong pera, pero napatunayan ko na ang pagmamahal mo ay may presyo. At sa kasamaang palag, hindi ko kayang bayaran ang presyo ng isang pag-ibig na nabibili. Ang mga luha mo ngayon ay hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Umiiyak ka hindi dahil nagsisisi ka sa ginawa mo sa akin, kundi dahil natatakot kang maging mahirap. Umiiyak ka dahil nawala ang jackpot na inaakala mong nakuha mo na. Sorry, Isabel. Pero ang Miguel na kilala mo ay patay, na pinatay mo siya noong araw na pinili mong sumama kay Franco. Dahil sa peo, tinalikuran ni Miguel si Isabel na ngayon ay nakadapa na sa sahig at humahagulgol. Nang malakas ang mga magulang ni Isabel ay nagtangkang lumapit kay Miguel para makikusap din. Sir Miguel, baka pwedeng pag-usapan ito, pamilya. Ayub dati, di ba, sabi ng tatay ni Isabel na kanina lang ay nilalait si Miguel at tinatawag na hampas lupa. Huminto si Miguel at nilingon sila. Pamilya, hindi ko matandaan na tinuring niyo akong pamilya. Ang natatandaan ko ay pinagbawalan niyo akong pumasok sa bahay niyo dahil magdudumihan daw ang carpet niyo. Ang natatandaan ko ay sinabihan niyo si Isabel na humanap ng iba dahil wala akong mararating ngayon na nasa akin, na ang lahat bigla kayong naging mabait. Huwag niyo akong lokohin, kilala ko ang amoy ng mga oportunista. Teresa, tawag ni Miguel sa kanyang koo. Paalisin mo na sila, ipatigil mo ang kasal na ito ngayon din. Wala ng party na magaganap. Ang lahat ng pagkain ay ipapamigay natin sa mga orphanage sa Taguig at ang mga bulaklak ay ipapadala sa mga sementeryo para sa mga walang pambili ng bulaklak. Para sa mga patay, mas may pakinabang pa ang mga iyon doon.
Kaysa sa kasal na puno ng kasinungalingan masusunod Sir Miguel sagot ni Teresa na agad naglabas ng utos sa kanyang regional security escort. The Badlander family, out of the premises immediately they are banned from all Velasco properties effective. Immediately narinig ng lahat ang utos na yunbanin sa lahat ng Velasco properties. Ibig sabihin, hindi na sila makakatapak sa halos kalahati ng mga mall, hotel at resort. Sa Pilipinas, ito ay isang social death sentence para sa pamilya ni Isabel. Nagkagulo ang mga bisita habang pinalalabas ng security ang pamilya ni Isabel at ang mga natitirang anak ni Franco, ang mga donya at Juan ay mabilis na nag-alisa na natatakot na baka sila naman ang pagbalingan ni Miguel. Nang galit na iwan si Miguel at Teresa sa gitna ng ballroom na ngayon ay halos wala ng tao, maliban sa mga staff na nagsisimula nang maglikpit. Tumingin si Miguel sa paligid sa mga palamuti na nagkakahalaga ng milyon-milyon na ngayon ay basura na lang. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang cuffs. Tara na Teresa, ayoko nang manatili dito, amoy panloloko ang hangin dito, sabi ni Miguel habang naglalakad patungo sa private elevator na nasa likod ng stage. Sumunod si Teresa sa kanya habang naglalakad sila sa hallway papunta sa elevator. Yumuyuko ang bawat staff na nadadaanan nila. Good evening Sir Miguel. Bati ng mga ito ng may halong respeto at paghanga. Pumasok sila sa elevator at pinindot ni Teresa ang button para sa rooftop. Habang umaakyat ang elevator, tahimik lang si Miguel, nakatingin sa refleksyon niya sa makintab na pinto ng elevator. Nakikita niya ang dating Miguel, ang waiter na nakayuko, at ang bagong Miguel, ang bilyonaryo na nakatayo ng tuwid, pero sa loob niya alam niyang iisang tao lang sila. Nagbago lang ang tingin ng mundo sa kanya dahil sa laman ng bulsa niya. Bumukas ang pinto ng elevator at sinalubong sila ng malakas na hangin sa rooftop. Naroon ng isang makintab na itim na helicopter. Isang Agusta-Westland, Awontary, nin, na may nakatatak na gintong sa tagiliran. Umaandar na ang makina nito at umiikot na ang mga elise, handa ng lumipad anumang oras. Lumapit ang piloto at tinulungan silang sumakay. Nang makaupo na si Miguel sa loob at maikabit ang headset, tumingin siya sa labas. Nakikita niya mula sa itaas ang grand ballroom na parang isang maliit na kahon na lang. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam na nagkakagulo. Lumipad ang helicopter paitaas palayo sa hotel, palayo sa gulo, palayo sa nakaraan. Habang binabagtas nila ang hinbapawid ng Metro Manila, nakita ni Miguel ang skyline ng Bonifacio Global City, ang mga nagtataas ang gusali na kumukutitap sa gabi, ang mga ilaw ng sasakyan sa edits na parang ilog ng pula at puting ilaw. Ito ang kaharian niya, ang mundong ginagalawan niya na ngayon. Teresa, magkano ang nawala sa atin sa pagbili ng kumpanya ni Franco? Tanong ni Miguel sa intercom. Wala po sir, sagot ni Teresa habang nagtatape sa kanyang tablet. Sa katunayan, kumita pa tayo dahil nakuha natin ang mga assets niya sa liquidation value. Ang mga lupa at equipment ay maibibenta na rin ng mas mahal o magagamit sa expansion ng Velasco construction. Sa madaling salita sir, binayaran ka pa niya para sirain ang buhay niya. Napangiti si Miguel. Gusti siya na naman minsan mabagal, pero kapag dumating dala ang buong pwersa. Tumanaw siya sa bintana. Nakikita niya ang Manila Bay sa di kalayuan, madilim pero payapa. Alam niyang bukas ay panibagong araw na naman, panibagong mga hamon sa negosyo, panibagong mga taong susubok sa kanya. Pero sa ngayon, tapos na ang palabas, na iba man na ang kurtina at ang bida ay nanalo, na hindi dahil sa yaman, kundi dahil nanatili siyang totoo sa sarili niya. Habang ang mga kaaway niya ay nalunod sa sarili nilang kasinungalingan. Saan tayo pupunta sir? Tanong ng piloto sa kanya. Sa Velasco Tower, sagot ni Miguel. May board meeting pa kami ni Teresa, kailangan naming siguraduhin na ang libu-libong empleyado ng kumpanyang nakuha namin ay hindi mawawala ng trabaho dahil lang sa katangahan ng dating boss nila. Tumango ang piloto at inilihis ang helicopter patungo sa pinakamataas na gusali sa Makati. Naiwan sa ibaba ang hotel kung saan naghanap ang pinakamalaking iskandalo ng taon, ang kwento ng waiter na naging bilyonaryo at ang groom na naging bilanggo.
ay siguradong laman ng mga balita kinabukasan. Pero para kay Miguel, isa lang itong gabi ng pagtutuwid ng maliisang gabi, kung saan ipinakita niya sa mundo na ang tunay na halaga ng tao ay wala sa suot na damit o sa dami ng sasakyan, kundi sa integridad at kakayahang bumangon kahit ilang beses ng tapakan habang papalayo ang helicopter. Naramdaman ni Miguel ang gaan sa kanyang dibdib. Wala na ang galit, wala na ang sakit. Ang natira na lang ay ang pangako sa sarili na gagamitin niya ang kapangyarihan niya para hindi na muling maapi at para tulungan ang mga taong tulad niya noon na nagsusumikap. Sa kabila ng hirap, tumingin siya kay Teresa na tahimik na nagtatrabaho sa tabi niya. Teresa, tawan niya po, sir, bukas padalhan mo ng scholarship grant ang mga anak ng lahat ng waiter at janitor sa hotel na yon. Siguraduhin mong makakapag-aral sila sa magagandang eskwelahan. Ayokong maranasan nila ang naranasan ko na minamaliit dahil lang sa trabaho ng magulang o dahil sa kakulangan sa pera. Masusunod po, Sir Miguel, nakangiting sagot ni Teresa. At sa unang pagkakataon na yung gabi, nakita ni Miguel ang tunay na ngiti sa mukha ng kanyang masungit na koo. Sa ilalim ng gabing puno ng bituin, ang helicopter ay naglaho sa dilim. Dala ang pag-asa at ang bagong simula. Habang sa ibaba ang syudad ay patuloy sa pag-ikot, walang kamalay-malay na ang hari ay nagbalik na at handa ng baguhin ang laro.